Honda Civic ESI. So malakas mag bawas ng coolant or tubig at napupuno yung reserve. Ito yung titingnan natin ngayon mga bossing. I-start nyo. Alis ka dyan yun, wag ka tumutok dyan. Okay. Ganda ng tunog ka BJ, pero bulwak ka. Okay. Sarap ng tunog. Sarap. Sarap ng tunog pero fountain. Tingnan nyo naman kalawang. Halo na yung langis niya eh. Yan mga hindi nagkukulan. Malagkit. Oh. May halong kunting langis. Pero dito wala naman siya. Pero may malakas yung bulwak. Puro kalawang yung gilid, umaapaw dito. Pag mga ganitong problema mga boss, alam na kagad yung gagawin natin dito. Kaya inutusan ko na yung mga kalyabe natin na kalasin yung cylinder head para ma-check na natin. Kita mong ginawa oh, puro silikon. Yan oh, puro silikon. Pinuruhan ng silikon. Daming silikon. Lubog na lubog to tolpi. Kailangan to i-replace yung block. Ayun, sunog na sunog yung gitna. Angat na angat. Tingnan naman natin yung cylinder head. Ayan mga boss oh. So angat na angat yung gitna. Yan. Kailangan din natin i-replace yung block neto, cylinder head. Tapos kung mapapansin natin, nabulok na yung kanyang cylinder head gasket. Yan po ang sign na hindi tayo nagkukulant. So ito, na top overhaul na rin to mga bossing. Kaso nga lang ay hindi nagtagal, nag-overheat ulit at ganyan na nangyari sa gasket. Kasi sabi ni boss, kaya hindi na siya nagkulant dahil may bulwak pa rin, kaya puro tubig na lang yung ginagamit niya nung pagkatapos itap overhaul ito. Kung mapapansin natin, puro silikon pati gasket. Ayan o. Yun, gagawin natin, replace tayo ng engine block tapos cylinder head. So titingnan natin kung magiging okay yung gagawin natin dito mga boss sa kanyang Honda Civic. Ayan nga, meron tayong, uy, bakit eskwala nakalagay rito pag nagsukat ng ng engine block kung may bingkong. Ayan, eskwala na nga mga ginamit mga boss. Pwede pala to sa engine block. Ayan, sinusukat-sukat na nga niya oh. Tapos ayan, sobrang pasok nga yung filler gauge natin na 0.012. Kaya mo sir oh, sinusukat natin. Ayan. Lubog to. Tanggalin mo yung mga bracket to, support para ma-replace natin. Tapos takpan natin. Ito kabinji, pasaka mo ng screw to, nabubunot to eh. Binubunot lang to. Ha? Para pag nag-replace tayo hindi Pero makapal pa naman yung niya. Pwede pa naman. Kapal-kapal pa naman sir. Tapos hindi na yung steel gagamitin natin Oh, sige.
Ayan, natapos na nga naming ma-replace yung engine block. Kung mapapansin yung mga bossing, ayan, pantay na siya. Wala na yung nangingitim sa gitna doon sa kanyang liner banda, no? Yan, parehas na sila. Dapat kasi magpang-abot talaga yung mga boss. Sobrang laki po ng bingkong sa gitna nitong engine block niya. Ayan, napansin nyo. Tapos ikakarbon natin yon, yung mga piston na yon. Ayan, tapos na rin natin yung i-replace yung cylinder head. Yan, kakarbonin din natin. Yung gagamitin nating gasket mga boss, yung mga ESI kasi ng mga ganito ay dapat po carbon type ang cylinder head gasket. Ayan, ibabalik natin to sa carbon type. Ayan, titingnan natin kung may improvement yung ginawa natin dito mga bossing. O, ilang saglit lang, ayan, malinis na yung piston. Kung makikita nyo, makintab na rin siya. Kinarbon na rin natin yung mga boss, yung ating piston bago natin ilapat yung bagong cylinder head gasket at ang ating cylinder head. Ilalapat na natin tong ating cylinder head gasket. Ayan mga boss. Ilusot mo nga yung hose na yun dito. Kahit panik. Sinabay na natin yung thermostat nito. Ayan, oh, sobrang kalawangin na. Pati yung gasket mga boss, sira na. Kaya papalitan natin ng panibagong thermostat. Kalawangin. Okay. Yan, tapos lagay mo itong gasket. Bagong thermostat, palit tayo mga bossing. Sobrang kalawang ng thermostat ng ating Honda na ginagawa. Ganyan. Yan, bago natin i-start, tubig muna ilalagay natin mga boss. Pa-flashing muna natin tong sobrang kalawang niyang radiator. Ano yung tanong? Check kung may mga tagas-tagas Yan, flashing muna tayo mga bossing. At mamaya na natin ikukulat. Yan, start na natin mga boss. Kung titingnan natin kung may fountain pa rin. Mamaya i-start ko muna. O sige. Kasaksak na ba? Sige, sige.
Sandali. Saglit lang. Sasalin pa si Kabinji ng langis. Sige. Sige, fire. Oh, patay. Wala nang bulwak kaso may tagas o-ring dito. Tanggalin mo na lang, iangat mo na lang to ulit. O-ring yan, o-ring. Huwag mo nang ganonin, o-ring yan. Maluwag tong pagka ano ko dati kanina. Kuha tayo ng o-ring. Ngayon, start ulit. Okay na. Ano? Nilihigop na siya. Nilihigop na yan. Gapigayin natin. Naikpit tayo ng distributor? Naikpit mo? Hindi ko masyado yan. Kasi hindi na lang. Yun, kunin mo yung flashlight yun. Tingnan natin kung may mga tagas-tagas sa ulan. Observe na lang natin mga boss kung bubukas yung thermostat. Yun, nag-automatic na. So, hindi siya bumubulwak dito mga boss. Ibig sabihin goods. Goods na. Tapos namatay oh. Ayos. Yan, sobrang dumi lang ng ano niya oh. Kailangan i-flashing. Silikon mo yun. Silikon mo asa. Silikon. Yan, kinabukasan, pinakuha ko na sa may-ari yung Honda Civic niya. Tapos, tinanggal ko yung radiator cap, nakakulant na rin ito. Ipapakita natin sa may-ari yung pagkakaiba nung dinala niya rito at nung pagkatapos natin gawin. Kaya ngayon, tinanggal ko yung radiator cap, pinakita ko sa kanya, tapos i-start ko sa loob kung may bulwak pa ba. Yan, kapatay ko lang yan, dapat painit yan eh. Yan. Makikita mo rito, kalmado, walang bula, walang kulo, tapos walang fountain, kalmado na siya. Okay, tapos bago mag-automatic yan sir, bago mag-automatic yan, yung pan mo, dapat ito, pag-observe nyo, dapat pag mainit na siya, bago mag-automatic yung pan, walang lalabas na tubig dito. dapat pahigop siya. Oo, pahigop. Ang nangyayari sa'yo, bulwakan dito. Kaya nauubos yung ano eh. Nauubos dito. Ito, umaapaw. Kasi
Bukod sa malakas ang pressure, tinutulak niya yung ano. Pag alam mo pinaandar kagabi yan? Okay. Antay natin, papakita ko sa iyo yung automatic ng pan. Paandarin lang natin ha. Ayos na yung Honda ni Sir. Nadali sa manual resurface.